Ang basketball club ng Tico Junior High ay napakalakas na koponan na may mahigit 100 miyembro at 3 sunod na kampyonato. Kahit sa napakagandang kasaysayan ng paaralan, may 5 henyo na kilala bilang Generation of Miracles. Kilala sila dahil sa walang kapantay nilang lakas noong middle school at pati na rin sa high school. Pero may isang kakaibang chismis tungkol sa grupo. May isang misteryosong pang-anim na manlalaro na tinatanggap ng lahat ng 5. Sa simula ng bagong semestre sa Seirin High School, abala sina Shinji Kogane, Sean Izuki, at Rinose K. Mitobe sa pamimigay ng flyers para hikayatin ang mga bagong estudyante na sumali sa basketball team. Nilapitan si Kogane ni Taiga Kagami at dinala siya kina Rico Aida at Junpei Hyuga, ang coach at captain ng team. Pinunan ni Kagami ang application form gamit lang ang pangalan at personal na impormasyon niya. Sinabi niyang wala siyang espesyal na dahilan sa pagsali bago siya umalis. Pinag-usapan ng mga miyembro ang nakakatakot niyang unang impresyon. Tinawag siya ni Kogane na nakakatakot habang mataas naman ang inaasahan ng iba sa magiging laro niya. Maya-maya ay napansin nila ang isa pang application. Iniwan ito ni Tetsuya Kuroko nang hindi napapansin ng kahit sino. Ang nakasulat lang sa dahilan ng pagsali ay dati siyang naglaro sa Tico Junior High Basketball Club. Naisip ni Rico na baka miyembro siya ng Generation of Miracles dahil kaedad niya ang mga ito. Dahil dito at sa karanasan ni Kagami sa Amerika, sinabi niyang baka napakalaki ng potensyal ng mga bagong first year. Kinabukasan, tinipon ni Rico ang team at ang mga bagong aplikante sa gym. Nagkamali ang mga ito at inakalang manager siya, pero sinabi ni Hyuga na siya ang coach. Ang inakala nilang coach na si Kenji Tekida ay advisor pala ng club. Pagkatapos maayos ang hindi pagkakaintindihan, sinabi ni Rico na habarin nilang lahat ang kanilang mga damit sa itaas. Nakikita niya ang kondisyon ng katawan ng isang tao na parang numero lang gamit ang mata niya at kaya niyang sabihin ang kalagayan ng katawan nila. Natutunan niya ito dahil madalas niyang samahan ang ama niyang sports trainer. Nagulat siya nang makita ang katawan ni Kagami. Lahat ng kakayahan nito ay lampas sa normal para sa isang first-year high school student. Sinabi niyang wala pa siyang nakitang katulad nito at hindi niya makita ang hangganan ng potensyal ni Kagami. Kinailangan pa siyang tawagin ni Hyuga dahil si Kagami na pala ang huling tiningnan niya. Tiningnan niyang muli ang listahan at tinanong kung nasa gym ba si Kuroko. Inaasahan niyang madali niya itong makikilala bilang dating manlalaro ng Tico. Dahil hindi niya ito nakita, inakala niyang absent ito at sinimulan ng practice nang wala siya. Biglang nagsalita si Kuroko at nagpakilala. Nagulat ang lahat. Sinabi niyang nandoon siya buong oras pero hindi lang siya napansin. Tinanong ni Kogane kung miyembro ba siya ng Generation of Miracles. Agad itong itinanggi ni Hyuga at sinabing imposibleng naging regular siya at tinanong kung nakapaglaro man lang ba siya sa mga laban. Lalong nagulat ang lahat nang sabihin ni Kuroko na oo. Agad siyang pinahubad ni Rico ng damit. Habang pauwi siya sakay ng bus, iniisip pa rin niya si Kuroko. Kahit mas mababa sa average ang katawan nito, halos nasa limitasyon na ito. Hindi pa rin siya makapaniwalang naging manlalaro ito ng Tico. Pagkatapos ng practice, nag-eensayo si Kagami mag-isa sa isang streetball court nang makita niyang nakatayo si Kuroko sa tabi ng ring. Nagulat siya at sumable ang tira niya. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Kuroko roon. Pero ibinalik lang nito ang tanong. Ipinaliwanag ni Kagami na lumaki siya sa Amerika hanggang second year ng middle school at sinabi niyang napakababa ng level ng basketball sa Japan. Gusto niyang makalaban ng mga seryosong manlalaro at hindi ang mga naglalaro lang para magsaya. Sinabi niyang dapat may amoy ang malakas at mahina, pero si Kuroko ay parang walang kahit anong presensya. Hinamon niya ito ng one-on-one para malaman kung gaano talaga kalakas ang Generation of Miracles. Pumayag si Kuroko at sinabing gusto rin niyang makita ang lakas ni Kagami. Pero agad nawala ng gana si Kagami dahil sobrang laki ng agwat ng kanilang kakayahan. Sinabi niyang napakahina ni Kuroko sa basketball at tinanong kung bakit pa nito inisip na kaya siyang talunin. Sumagot si Kuroko na hindi naman niya balak manalo at gusto lang niyang makita ang lakas ni Kagami. Tinapos ni Kagami ang laban at sinabi kay Kuroko na tumigil na sa basketball dahil wala itong talento. Tumanggi si Kuroko at sinabing mahal niya ang basketball at hindi siya naniniwalang talento lang ang mahalaga. Sinabi niyang magkaiba sila ng klase ng manlalaro at tinawag ang sarili niyang isang anino. Sa susunod na ensayo, nagkaroon ng minigame ang mga first year at second year. Kinabahan sina Hiroshi Fukuda, Koichi Kawahara, at Koki Furuhata dahil umabot sa finals ang mga upperclassmen noong first year nila. Si Kuroko lang ang kalmado. Mas gusto naman ni Kagami ang malalakas na kalaban. Agad niyang ipinakita ang lakas niya sa pamamagitan ng malakas na dunk laban kay Mitobe. Sinabi ni Rico na hilaw pa ang galaw niya pero humanga siya sa natural nitong talento. Samantala, si Kuroko ay paulit-ulit na nawawala ng bola.
Nakatuon ng second years kay Kagami kaya bumagal ang opensa ng first years. Nawala ng loob sina Kawahara at Farahata. Hinawakan sila ni Kagami sa kwelyo at nagalit. Hinaampas siya ni Kuroko sa likod ng tuhod at pinakalma. Doon lang napansin ng lahat na nasa laro pala siya. Pagkatapos ng saglit na tigil, humingi si Kuroko ng pasa kay Fukuda. Kahit nag-aalinlangan ito, ipinasa pa rin niya ang bola. Isang mabilis na pasa ang ginawa ni Kuroko papunta kay Farahata na agad naka-score. Nagulat ang lahat kung saan nanggaling ang bola. Dahil sa kakaibang mga pasa ni Kuroko, unti-unting humabol ang first years hanggang maging 36 hanggang 37 ang score. Sa pagkakataong ito, hindi agad nagpasa si Kuroko. Lumapit siya sa ring at nagtangkang maglayop pero tumalbog ang bola sa ring. Tumalon si Kagami mula sa likod at isinaksak ang bola. Tinawag niyang tanga si Kuroko dahil sumable ito. Ngumiti lang si Kuroko dahil hindi naman talaga siya nagbalak umiskor. Pagkatapos, pumunta si Kagami sa Maji Burger at umorder ng napakaraming pagkain. Naupo siya sa akala niyang bakanting mesa pero nagulat nang makita si Kuroko na umiinom ng vanilla shake. Pinaalis niya ito pero tumanggi si Kuroko. Bumantong hininga si Kagami at binigyan siya ng isang burger. Sinabi niyang kahit ayaw niya sa mahihinang manlalaro, karapat-dapat ito. Habang palabas sila ng restaurant, tinanong ni Kagami kung gaano kalakas ang Generation of Miracles at kung kaya ba niya silang talunin ngayon. Diretso siyang sinagot ni Kuroko na agad lang siyang matatalo. Ipinaliwanag niyang magkakahiwalay na pumasok ang 5 miracles sa iba't ibang malalakas na paaralan. Tinanggap ito ni Kagami bilang hamon at sinabi niyang tatalunin niya silang lahat para maging pinakamagaling na manlalaro sa Japan. Muli siyang tinanggihan ni Kuroko at sinabing hindi niya yun magagawa ng mag-isa. Pagkatapos, nagpasya siya. Nangako siyang magiging anino ni Kagami at tutulungan siyang maging pinakamahusay na manlalaro sa Japan kasama ang buong Seirin High basketball team. Nag-eensayo si Taiga Kagami na mag-isa sa isang streetball court. Hindi siya mapakali dahil gusto na niyang makalaban ng Generation of Miracles. Naalala niya ang sinabi ni Tetsuya Kuroko na agad lang siyang matatalo sa lakas nila. Wala siyang pakialam kung opisyal na laban man o hindi, basta makalaro lang niya ang kahit isa sa kanila. Pagkatapos, kinausap niya si Junpei Hyuga at tinanong kung kailan siya pwedeng maglaro. Sinabi ni Hyuga na trial member pa lang siya ng club kaya hindi pa siya pwedeng sumali sa mga laban. Agad na hinanap ni Kagami si Rico Aida at humingi ng opisyal na membership form. Sinabi ni Rico na nauna nang humingi si Kuroko ng pareho at tinanong kung gaano ba siya katat. Pagkatapos ay ibinigay niya ang form. Bago makaalis si Kagami, pinigilan siya ni Rico at sinabing tatanggapin lang niya ang mga application sa Lunes ng alas 8:40 ng umaga sa rooftop. Habang naglalakad, huminto si Kagami sa hallway at binasa ang bahagi ng school newspaper na nakapaskil sa dingding. Tungkol ito sa basketball club ng Seirin at sa pag-abot nila sa tournament noong nakaraang taon kahit puro first year lang ang miyembro. Biglang lumitaw si Kuroko sa tabi niya at nagsabing malakas talaga ang team. Nagulat si Kagami, napasigaw siya at hinawakan si Kuroko sa ulo. Naisip niya kung paano naging Phantom Sixth Man ng Tiko si Kuroko at kung bakit pinili nitong pumasok sa Seirin imbes na sa isang malakas na paaralan tulad ng ibang Generation of Miracles. Pero nawala si Kuroko bago pa niya may tanong ang mga iyon. 5 minuto bago magsimula ang morning assembly, tinawag ni Rico sina Kagami, Kuroko, Koichi Kawahara, Hiroshi Fukuda, at Koki Farahate sa rooftop. Sinabi niyang nangako siyang dadalhin ng team hanggang national championship. Sinabihan niya silang umalis kung hindi sila handa. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang dagdag na kondisyon para tanggapin sa club. Kailangan nilang sabihin ang year, section, pangalan, at ipahayag ang pangarap nila mula sa rooftop. Kapag hindi nila natupad yon, babalik sila, maghuhubad, at aamin sa babaeng gusto nila. Nagulat silang lahat. Ipinaliwanag ni Rico na ginawa na rin iyon ng second years noong nakaraang taon. Sinabi ni Kagami na hindi naman iyon totoong test. Agad siyang tumalon sa railing at ipinakilala ang sarili. Malakas niyang sinabi na tatalunin niya ang Generation of Miracles at magiging pinakamahusay na manlalaro sa Japan. Sumunod si Kawahara pero napahaba ang kwento tungkol sa buhay niya kaya itinulak siya ni Rico. Sinabi ni Fukuda na sumali siya dahil humingi ng tulong ang isang upperclassman. Sinabi naman ni Farahata na nangako ang babaeng gusto niya na sasagutin siya kapag naging pinakamahusay siya sa isang bagay. Kaya gusto niyang maging pinakamahusay sa basketball. Si Kuroko naman ang sumunod at nagtanong kung pwede siyang gumamit ng megaphone dahil mahina ang boses niya. Pero bago pa siya makapagsalita, dumating ang principal at pinagalitan sila dahil sa ingay. Kinagabihan, bumalik si Kagami sa Maji Burger at umorder ulit ng maraming burger. Hindi niya sinasadyang maupo sa mesa ni Kuroko.
Tinanong niya kung bakit hindi ito pumasok sa malaking paaralan tulad ng ibang miracles at kung may espesyal ba itong dahilan sa paglalaro ng basketball. Ipinaliwanag ni Kuroko na masyadong nakatuon sa panalo ang team nila sa tiko at may kulang na mahalagang bagay. Gusto niyang talunin ang bawat isa sa sarili niyang paraan at tulungang maging pinakamahusay na team sa Japan ang Seirin. Itinama siya ni Kagami at sinabing hindi lang sila susubok kundi sila talaga ang magiging pinakamahusay. Kinabukasan, nagkaroon ng gulo sa Seirin dahil may malaking mensahe sa lupa na nakasulat, "We will be the best in Japan." Napangiti si Kagami nang makita yon. Sinabi ni Rico na baka sapat na itong maging epektibo. Isa si Kuroko sa iilang estudyanteng hindi nakisilip sa bintana at tahimik lang na nagbabasa ng libro sa upuan niya. Nang kamutin niya ang ilong, nakita ang puting chalk powder sa manggas ng uniform niya. Ipinakita nitong siya ang gumawa ng mensahe para sundin ang utos ni Rico sa rooftop. Sa locker room ng basketball club, pinulot ni Shinji Kogane ang isang kopya ng Basketball Monthly na may interview sa Generation of Miracles. Binuklat nila ni Hyuga ang magazine para hanapin ang article tungkol kay Kuroko. Napansin nilang inilabas ito nung nasa tiko pa siya. Lahat ng manlalaro ay may interview maliban sa kanya. Nang tanungin siya kung bakit wala siya roon, sinabi niyang nakalimutan lang siya. Hindi siya nababahala rito at sinabi niyang hindi siya katulad ng limang henyo. Pumasok si Fukuda sa locker room at sinabing kakabalik lang ni Rico mula sa pag-aayos ng practice game. Hindi niya alam kung sino ang kalaban pero sinabi niyang lumulukso sa saya si Rico. Sinabi ni Hyuga na kapag lumulukso siya, ibig sabihin ay siguradong malakas ang makakalaban nila. Sa practice, sinabi ni Rico na ang kalaban nila ay Kaijo High. Isa itong malakas na team sa national level at bagong nakuha ang isa sa Generation of Miracles na si Ryota Kise. Nagpa siya si Kise na bumisita sa Seirin bago ang laban nila. Habang papunta siya sa team, agad siyang pinagkaguluhan ng maraming estudyante. Tahimik muna niyang pinanood ang practice ng team bago mapuno ang gym ng mga babaeng gusto ng autograph o gustong makita siya. Humingi siya ng paumanhin sa basketball team nang mapansin siya. Sinabi niyang hindi niya gustong gumawa ng gulo at nakiusap na maghintay sila ng 5 minuto. Pagkaalis ng mga estudyante, nagpakilala si Kise sa team bilang kaibigan ni Kuroko noong middle school. Binasa ni Furuhata ang interview niya sa Basketball Monthly. Nakalagay roon na dahil sa pambihirang katawan at mabilis niyang pag-unlad, naging regular siya kahit second year lang siya nagsimulang maglaro ng basketball. Mabilis na sinabi ni Kise na pinalaki lang ang kwento at sinabi ring siya ang pinakamahina sa 5 at lagi siyang inaasar ng iba. Biglang naghagis si Kagami ng basketball kay Kise. Mabilis itong nakailag at nasalo ang bola gamit ang isang kamay bago ito tumama sa kanya. Pabirong humingi ng paumanhin si Kagami at hinamon siya sa one-on-one. Sandaling nag-isip si Kise bago pumayag. Sinimulan niya ang laban sa pagkopya ng eksaktong galaw na nakita niyang ginawa ni Kagami sa practice. Dahil sa lakas nito, natamba si Kagami. Mula sa gilid, sinabi ni Kuroko na parang hindi na niya kilala ang taong iyon at minaliit niya kung gaano kabilis lumakas ang Generation of Miracles sa loob lang ng ilang buwan mula nang umalis sila sa tiko. Pagkatapos maka-score ng isang beses, sinabi ni Kise na nakakabigo ang laban. Inaya niya si Kuroko na lumipat sa Kaijo at sinabing sayang lang ang talento niya sa Seirin. Magalang na tumanggi si Kuroko. Ipinaliwanag niyang nagbago na ang paraan ng pag-iisip niya mula noong middle school at nangako na siya kay Kagami na sabay nilang tatalunin ang Generation of Miracles. Ngumiti lang si Kagami kahit natalo siya. Masaya siyang nakalaban ng isang malakas na kalaban at sinuportahan niya ang hamon ni Kuroko. Nakipagkita si Ryota Kise sa basketball team ng Seirin High habang papunta sila sa practice game laban sa Kaijo High. Gusto niyang samahan sila papunta sa gym. Hindi niya pinansin ang pagbati ni Nariko Aida at Taiga Kagami at dumiretso siya kay Tetsuya Kuroko. Sinabi niyang nalungkot siya dahil tinanggihan ni Kuroko ang alok niya. Saka lang niya hinarap si Kagami matapos sabihan na tigilan ang pang-aasar. Naging interesado siya sa taong naging dahilan para magsalita ng ganoon si Kuroko. Sinabi niyang wala siyang pakialam sa tawag na Generation of Miracles pero hindi niya pwedeng balewalain ang malinaw na hamon. Balak niyang durugin si Kagami gamit ang buong lakas niya. Pagdating ng Seirin sa gym, nakita nilang hinati ito sa dalawa. Kalahati lang ng court ang nakalaan para sa practice game nila habang ginagamit ng Kaijo ang kabilang bahagi para sa regular nilang ensayo. Ipinaliwanag ng coach na si Gente Takeuchi na simpleng ayos lang ang ginawa dahil walang mapapala ang mga hindi maglalaro sa panunood lang. Pero regular players pa rin ang makakaharap nila. Susubukan sanang sumali ni Kise pero pinaupo siya ng coach. Sinabi nitong hindi na magiging laban iyon kapag naglaro siya. Pagkatapos ay hinarap niya ang Seirin at sinabing kung matatalo nila ang kabilang team, mapipilitan siyang ipasok si Kise.
Binalaan niya si Kagami na huwag magsabing tatalunin ang Generation of Miracles kung hindi man lang niya magawa iyon. Pumila ang dalawang team at sinabi ng referee na kulang ng isang player ang Seirin dahil hindi niya napansin si Kuroko. Nagulat ang regular players ng Kaijo pati ang mga nag-eensayo sa kabilang court nang ipakilala siya. Sinabi ng coach na katawa-tawa iyon at inasahan niyang may disenteng players ang Seirin matapos ang lahat ng yabang nila. Sumang-ayon si Kise pero sinabi niyang hindi lang basta disenteng team ang Seirin. Nagsimula ang laro at nakuha ng Kaijo ang unang bola. Sinubukan ni Yukio Kasamatsu na ayusin ang opensa ng team pero inagaw ni Kuroko ang bola at agad tumakbo para sa fast break. Naabutan siya ni Kasamatsu dahil mabagal siyang tumakbo pero mabilis na ipinasa ni Kuroko ang bola kay Kagami. Malakas na nag-dunk si Kagami at nabasag ang ring. Natanggal ito sa kahoy na backboard dahil may kalawang na ang isang bolt. Dahil dito, natigil ang laro. Naiinis man si Taikuchi, napilitan silang gamitin ang buong court ng gym. Sa wakas ay pinasok na si Kise sa laro. Masayang-masaya ang mga babaeng nanunood. Kumaway pa siya sa kanila bago sipin at pag-alitan ni Kasamatsu. Tinanong niya si Kise kung sino ang number 10 ng Seirin. Pangalan lang ni Kagami ang isinagot ni Kise bago siya muling nagsimulang magsalita tungkol sa galing ni Kuroko. Sinuntok ulit siya ni Kasamatsu dahil masyado siyang masaya at sinabing dapat nilang suklian ang ginawa ng kalaban. Sumunod si Kise at nag-dunk ng mas malakas pa kaysa kay Kagami. Hindi man nabasag ang ring, sinipa na naman siya ni Kasamatsu. Nagpatuloy ang laban habang patuloy na nakakapasa at nakakaagaw ng bola si Kuroko. Nagtaka si Kasamatsu kung sino ba talaga siya. Sinubukan ni Kagami ang fadeaway shot pero nablock ito ni Kise. Pagkatapos ay ginamit din ni Kise ang parehong galaw at matagumpay na naka-score. Nalito si Shinji Kogane at ang ibang players sa bench kung bakit napakabilis na agad ng laro kahit 3 minuto pa lang ang lumipas. Sinabi ni Kuroko kay Junpei Hyuga na nahihirapan na ang katawan niya sa bilis ng laban. Humingi siya ng timeout para makapagpahinga siya at kumalma si Kagami. Napansin na rin ni Rico ang parehong bagay kaya siya na mismo ang tumawag ng timeout. Ang score ay 22-25 pabor sa Kaijo. Mahigpit na pinagalitan ni Taikuchi ang Kaijo dahil masyado silang nakapagbigay ng puntos sa Seirin. Sinamantala ni Kasamatsu ang pagkakataon at nagtanong tungkol kay Kuroko. Sinabi ni Kise na hindi na siya magiging problema sa susunod. Kasabay nito, sinabi rin ni Kuroko na may kahinaan ang kabilang team. Bago niya ipaliwanag, inamin niyang mabilis na humina ang epekto ng laro sa katawan niya dahil mas mabigat ito kaysa inaasahan niya. Alam na ni Kise ang dahilan. Ipinaliwanag niya sa team na ang kakaibang galaw ni Kuroko ay dahil sa misdirection. Ginagamit niya ito para ilihis ang tingin ng mga tao. Pero habang mas madalas niya itong gamitin, mas mabilis itong nasa sanayan ng kalaban. Tinamaan siya ni Rico dahil hindi niya agad sinabi ang kahinaan niya. Nagpatuloy ang laro. Pinalitan ng Seirin ng man-to-man defense at gumamit ng box and one zone defense para mapigilan si Kise. Nakapag 3 points si Kasamatsu kaya naging 22-28 ang score. Sinubukan ni Kagami na ipasa ang bola kay Kuroko pero naaga ito ni Yoshitaka Moriyama dahil mas nasasanay na ang Kaijo sa presensya ni Kuroko. Lalo pang lumaki ang lamang hanggang maging 25-33 ang score. Habang may out of bounds, sinabi ni Kise na may malaking potensyal si Kagami. Pero wala pa rin siyang laban sa Generation of Miracles at masyadong malaki ang agwat ng lakas ng dalawang team para manalo ang Seirin. Ipinaalala niyang kaya niyang kopyahin at pagandahin ang kahit anong galaw na gamitin laban sa kanya. Tumawa lang si Kagami at natuwa sa hamon. Sinabi niyang masyado pang maaga para sabihin kung sino ang mananalo at si Kuroko ang kahinaan ni Kise dahil hindi niya makokopya ang bagay na hindi niya makita. Natapos ang first quarter sa score na 27-35 pabor sa Kaijo High. Kumpiyansa pa rin si Tiger Kagami na alam na niya ang kahinaan ni Ryota Kise, si Tetsuya Kuroko. Sinabi niyang paiiyakin ng Seirin High ang Kaijo sa second quarter. Habang nasa bench, pinaalalahanan ni Rico Aida sina Kuroko at Kagami na napakahalaga ng teamwork nila. Tinanong niya kung kaya ba nila ito. Medyo nag-alinlangan si Kagami kaya siniko siya ni Kuroko sa tagiliran at pinaalalahanan siyang huwag kalimutan ng goal niyang talunin si Kise. Nagsimula ang second quarter at tuloy-tuloy ang pag-score ng dalawang team hanggang maging 29-39 ang score sa loob ng unang minuto. Nagpatuloy ang man-to-man defense ng Kaijo habang si Kise ang nagbabantay kay Kagami. Sinubukan niyang hulaan ang susunod na galaw ni Kagami pero nagulat siya nang ipasa nito ang bola kay Kuroko. Mabilis namang ibinalik ni Kuroko ang bola at nakakuha sila ng 2 puntos. Habang iniisip ni Kise ang susunod na galaw ng dalawa, muli siyang nagulat nang mapunta ang bola kay Junpei Hyuga.
Naging 34-39 ang score. Nagsimulang mag-ingat ang Kaijo sa mga 3-point shot ni Hyuga at sa teamwork ni Kuroko at Kagami, kahit hindi pa sila lubos na magkasundo sa galaw. Sinabi ni Kuroko kay Kise na kahit wala siyang lakas at hindi kayang manalo ni Kagami ng mag-isa, sapat ang pagsasama nilang dalawa para magkaroon ng pagkakataong lumaban. Sinabi lang ulit ni Kise na siya pa rin ang mananalo. Sumubok siyang mag 3-point shot pero na-block siya ni Kagami. Sinubukan ng Seirin ng fast break. Pero aksidenteng natama ni Kise si Kuroko habang umiikot. Dahil dito, kinailangan niyang lumabas ng laro. Pinalitan siya ni Shinji Kogane. Sinabihan ni Rico si Kagami na mag-focus muna sa depensa habang wala si Kuroko dahil kokopyahin lang ni Kise ang galaw niya kapag nasa opensa siya. Sinabihan din siya ni Hyuga na mas magtiwala sa mga upperclassmen para sa pag-score. Nagpahinga si Kuroko sa bench hanggang 4th quarter. Ang score ay 68-74. Nakita ni Rico na pagod na ang buong team dahil sa bilis ng laro noong unang kalahati. Naisip niyang sana ay naroon si Kuroko. Bigla siyang binati nito ng good morning habang bumabangon kahit may injury. Naglakad siya papunta sa court nang hindi maayos ang lakad hanggang pigilan siya ni Rico. Nakiusap si Kuroko na papasukin siya kung may mababago pa siya sa laro kahit maliit lang. Pinaalala niya ang pangako niyang maging anino ni Kagami hanggang sa pumayag si Rico. Pinalitan niya si Kogane sa court sa kondisyon na agad siyang papalitan kapag may nakita siyang problema. Muling ginamit ni Kuroko ang misdirection sa pagpasa ng bola. Dahil sa pahinga niya sa laro, nawala ang pagiging sanay ng Kaijo sa presensya niya. Habang nagpapatuloy ang laban, nakapag-shoot si Hyuga at naitabla ang score sa 82. Sandaling nagulat si Kise sa score bago ngumiti sa sarili. Bigla niyang binilisan ang galaw niya. Madali niyang nalampasan si Kuroko at naiwasan ang tangka nitong umagaw ng bola. Pagkatapos ay nag-dunk siya para muling lamang ang Kaijo. Mas seryoso na ang itsura niya at sinabi niyang hindi siya matatalo kahit kanino. Kahit kay Kuroko. Nagpatuloy ang mabilis na palitan ng puntos ng dalawang team hanggang wala ng 10 segundo ang natitira sa laro. Kalmadong sinabi ni Kuroko kay Kagami na may isa pa silang bagay na hindi kayang kopyahin ni Kise, pero isang beses lang ito gagana. Mabilis na tumalon si Hyuga para harangan ang tira ni Yukio Kasamatsu, pero hindi na gumalaw ang mga binti niya dahil sa pagod. Nagawa ni Kagami na maitaboy ang bola. Nasalo ito ni Hyuga at agad ipinasa sa kabilang court habang tumatakbo sina Kagami at Kuroko papunta sa kabilang ring. 2 segundo na lang ang natitira nang ihagis ni Kuroko ang bola. Tumalon si Kagami para tapusin ang alley-oop. Tumalon din si Kise para harangan ito pero naunang bumagsak kaysa kay Kagami kahit sabay silang tumalon. Natapos ang laro sa panalo ng Seirin High sa score na 100-78. Nagulat si Kise sa unang pagkatalo niya. Dumating si Midorima, ang pinakamahusay na shooter ng Generation of Miracles at pinagalitan si Kise dahil natalo siya. Ipinagdiwang ng Seirin ang panalo nila sa pamamagitan ng pagkain sa isang steakhouse. Tinanong ni Kise si Kuroko kung bakit niya iniwan ang basketball noong middle school. Sinabi ni Kuroko na noon ay ayaw na niya sa basketball. Sinabi ni Kise na balang araw ay lalayo si Kagami sa team niya dahil sa sobrang lakas nito. Nakialam si Kuroko sa ilang bully na nanggugulo sa mga naglalaro ng street basketball. Nagsaanib puwersa sina Kise, Kagami, at Kuroko para talunin ang mga bully sa basketball.